Kasi, kasi gusto kong ma-discover kung bakit, paano nangyari. May naitanim ba dyan? May nahulog bang puno ng napier grass dyan? Bakit dyan sa natubo? Or dyan ba yan galing? Or dito mga ka-agri? Sige po, lagyan natin sa may tripod ito ang ating cellphone. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Isang magandang araw mga ka-farm, mga ka-agri. Ngayong araw po ay gusto ko lang ipakita sa inyo yung isang hindi ko maintindihan masyado dito sa ilalim ng aking lakatan. Ito ba isang kababalaghan o ito ba isang natural phenomenon lang, o ito ba ay talagang work of nature or work of God? Sige po, ipapakita ko po sa inyo. Ito po talaga yan sa ilalim ng aking taniman ng lakatan. Nakita ko na po ito kahapon, pero parang ayaw ko po kasing maniwala ba't nagkaganon yun. Kung i-interpret ko, kung bigyan ko kagad ng explanation, parang hindi masyadong tumpak kung ano bang klaseng pangyayari ito dito sa ilalim ng aking lakatan. Pakita ko po sa inyo at gawa natin ng paraan kung paano ano talaga ito, malaman kung bakit talaga nangyayari ito yan mga ka-agri. Yung ipapakita ko po sa inyo ay pangyayari po dito sa aking napier grass. Ito po siya, oh, ayan po. Ito po ay taniman ng napier grass dito. Pero hindi ko masyadong mapaliwanag, ito po, ayan po. Kung paano po siya tumubo dyan, hindi naman ako nagtanim dyan. Yung napier grass ay dyan, at saka dito. Yung agwat mula dyan hanggang dito ay almost 2 feet po yan. Almost 2 feet. So sabi ko, kung itong napier grass na tumubo dito sa pinutol kong puno ng aratilis noon nang nag-clearing tayo dito, kung dito po yan galing, malamang dumaan sa ilalim papunta dito at dito lumabas. Pero sabi ko, parang napaka-imposible naman po. Kung dito yan galing, talagang aakyat po siya kaagad. Or sabi ko, baka dito galing sa kabila, dito na puno ng napier grass, pumunta po dito at dito lumabas. So in-investigate ko po, ito po yung kalagayan dito. Yan po. So yung gagawin po natin ay huhukayin natin. Baka sakaling dito nga nanggaling yan na puno, sa dito po yan, or pwede na may nailagay ako tayo ditong napier grass noon na maliit na tangkay at tumubo lang. At yan, tumubo, dito lumabas. Ganyan na po siya kataas. Oh. Yung taas niya po ay more than 2 feet na po. Yung taas nito mga ka-agri. So yung gagawin natin, tingnan natin mula sa ilalim kung paano ba yan lumabas dyan sa ano ito, sa puno nitong pinuto nating aratilis mga ka-agri. So siguro dandanan natin, kunin muna natin itong puno na ito. So mas maganda po siguro ilagay ko po sa tripod para po hindi kayo maalibadbaran sa ginagawa nating pagbibideo po nito mga ka-agri. Kasi gusto kong ma-discover kung bakit, paano nangyari. May naitanim ba dyan? May nahulog bang puno ng napier grass dyan? Bakit dyan sa natubo? Or dyan ba yan galing? Or dito mga ka-agri. Sige po, lagyan natin sa may tripod ito ang ating cellphone. So yun po, kukunin ko muna itong nakahambalang na puno na ito. Atras dito para malaman talaga natin kung paano yan dyan sa loob. Paano ba natin ma-set up yan dyan yung ating cellphone na makikita. Talaga. Yan na po. Ay sorry. May tumubo talaga eh. Ito po siya. May tumubo. Kunin ko muna sa tripod. Hirap eh. Sandali. I-investigate natin kasi ano po siya oh. Tumubo siya. Ang laki ng pagkatubo oh. Ang laki po ang pagkatubo. Oh. Dito. Bakit dito? Grabe naman ito. Ano bang ano ito? Palagay ko dito mula
kulang-kulang 2 feet. Bukain kayo natin. Doon pa pala siya galing sa taas. Napakalayo. Ay, naku. Tigas. Tigas na po mga ka-agri. You know? Napaka-imposible naman po yata na dito pa siya galing. Eh kung posible, di posible, yun yung gagawin natin, yung hukayan talaga para makita natin. Kasi po, ang natural na mangyayari yan dito, pag may tumubo dito sa ilalim, dito lang yan kaagad lalabas. Wala pa akong nakita ng ganito kalayo, dito siya lalabas. Unless otherwise, may dinaanan siya ng parang tubo or something like tube na talagang dito siya papunta. Pero pag wala, naturally po, paglabas kasi yan ng bagong usbong ng Napier grass, dito lang yan lalabas eh. Ba't ito? Kulang-kulang 2 feet. Diyan siya lumabas. So yung gagawin natin, hukayin natin yan dito, mga ka-agri. Try natin balik ulit sa sa tripod. Kung anong pwedeng mangyari diyan. Eh hirap na tawag doon, mag-plaster ng ating tripod Ito na po. Ito na tayo. Yung puno pa na-intriga ako nito Talaga naman. Hindi na kitigasan. Mas maganda siguro yung pangbutas ko ng taniman ng doon. Tawag. Kung kaya ng kutsilyo ko, di okay. Para mapuputol yung kutsilyo ko. Saan ka na kaya ito ba? Post muna natin yan. Kunin ko lang isang pang-hukay doon mga langga. So yun. Hindi na tayo tumas-nakit yung ito. Shout out sa inyo lahat dyan. Shout out kay Sir Benny Hamaybay. Sir, may naglawan dyan. Sir Benny dyan. Ay, Langga Liz, Josa. Shout out sa inyo. Isa ka na kakin mo dyan. Ay, Admin Jo. Ay, nako. May mga bahay pa ng anay sa ilalim. Kain natin. At nang malaman talaga. Saan talaga dumaan ko. Pag ganito, malamang dito nga talaga galing. Malamang lang, malamang. Oops. Sulit ang Liquid Team. Hello. Shout out sa inyo lahat. Yung ginagawa ng Kuya Agri dito. Ay nako, talaga. Talaga ibang klase, ibang ko lang kung kita din sa video. Ay, kaya ko lang maano kung kita talaga dyan. Kita pa talaga dyan. Sandali. Yan po yung kulay white na Ay, ano natin konti. Turn natin konti yan po. Saan kaya talaga galing yan po? Pinaka-approximate po ay dito galing. Pero yung masasabi ko po ay parang hindi po karaniwan to. Sa isang Napier grass. Sa malalim sa galing, malalim na po yan. Parang hindi po natural to. Ba't siya napunta dyan? Ibig sabihin ay ilalim muna bago umakit uli. Ang babaw naman ang pagtalbin ko ng Napier grass eh. Basta pumunta muna sa ilalim at saka bumalik dyan. Saan ba siya dumaan? Napaka-tawag. Napaka-imposible. Parang napaka-imposible na ganito yung nangyari sa Napier grass nito. Bakit siya kaya? Kunin natin itong rocks na luma ng kahoy. Na makakita talaga. Bakit siya dyan? Lumabas. Hindi po tayo naghukay ng kamote or kamuting kahoy. Napier grass po ito. Kasi na-intriga talaga ako dito sa Napier grass nito. Ba't dito yan natumubo? Gusto ko lang talaga matris eh. So, confirm nga dito galing. Pero hindi ko rin naintindihan bakit masyadong malalim siya. Eh, imbis na umakyat siya, pamailalim muna bago siya umakyat. Ano naman ito? Napaka-weird. Sabi ko nga eh, anong kababalaghan ito, parang hindi ito normal. Ito na po yung puno na. Malalim na ito eh. Pag ganito eh, malalim eh. Ibig sabihin, imbis na tumubo kakyat, siya pumunta muna ng ilalim, at saka dito lumabas, para siyang tawag doon. Kung tao, ba't parang may, ano yata ito? Ay, may brain damage. Ba't ganito to? Gusto natin namaya, pwede kasing ano eh. Kasi may reason eh. Ano kaya ang reason? Oh, dito na siya ano yun ang nangyari? Ano yung nagkakaugatan ng lahat nito? Dito siya dumaan ba sa roots nito? Dahil may roots? Ayan. Ayan. Maipakita natin sa inyo kung anong klaseng kababalaghan ito. Explain natin mamaya ng konti kung kaya natin ma-explain bakit nangyari ito dito sa Napier grass na ito. Hindi naman tayo scientist, hindi naman tayo nagkataon lang na nakita natin ito. Yan po, dito siya talaga dumaan. Nako, parang napaka-imposible
Pero may nakikita na po akong reason kung bakit siya dito dumaan. So hanggang dito na lang muna itong ating paghuhukay. Papakita natin sa inyo at may nakita na akong isang posibleng explanation po. So ayan po, this is the tip. Ito po yung kanyang tip. Blur. Papunta sa ilalim. Dito siya lumabas sa putol na puno. Diyan sa galing. Diyan talaga sa galing. Ano ang nangyari? Yung ma-explain ko po, yung malaking roots na ito ng kahoy, nang mag-umpisa po siyang ma-decay itong roots. Kasi may tendency na yung roots ito ay paakyat dito. May decay siya sa loob, kaya medyo lumambot yung gitna ng roots na yan. Ang nangyari po ay yung tumubong napier mula dito, nakapasok po yung dulo niya, maybe doon sa isang butas, doon sa roots. Kasi malambot na yung laman ng roots, dito po siya dumaan. Dumaan po siya dito. At lumabas dito. So yan po yung pwedeng explanation dyan. Ako'y nagtataka. Kala ko anong kababalaghan to. Ang una ko pong nakitang ano talaga, pwedeng nangyari talaga ay pwedeng akong nakapaglagay ng mga planting material dito ng ano, ng tawag doon ng napier grass, at maybe may isang nahulog lang dito na maliit na hindi ko namalayan. Syempre pag maliit na hulog dito, pag mayroong moisture, matutubo kasi yung napier grass kahit nga sa itaas ng lupa, yung pag laging moisted, matutubo po siya. Sabi ko baka may nahulog lang dito. Pero hindi po pala talaga ganun ang nangyari. Yung nangyari po talaga mga ka-agri, dumaan siya sa roots. Kasi nagdi-decay na yung roots, malambot na yung gitna ng roots. Malamang pumasok siya again doon sa isang butas mula doon sa dulo ng roots na paakyat yung roots doon. Doon siya pumasok. At dito siya lumabas. Yun po yung explanation ko. Ay talaga. Dito po yan sa aking lakatan area. Dito po yan sa taniman ng ating lakatan, mga ka-agri. So yun yung ginawa natin. Sinubukan nating makunan ng tawag doon, ng explanation ng kung anong nangyari dito sa puno ng napier grass na ito. But dyan sa dumaan, kanina may malaking puno po yan. Kasi ang akala ko talaga dyan lang siya tumubo. Talagang dito po siya galing tumubo sa puno na ito. So hanggang dito na lang po. Nag-geologist muna tayo yung umaga at saka nag-scientist ng konti para lang may pakita sa inyo ano ba itong nangyaring kababalaghan dito sa taniman natin ng ating mga lakatan. Hanggang sa muli, God bless us all. Agritechnics TV po. Bye bye na. Ako po ay natutuwa at natatawa. Dalawang bagay. God bless us all.